Okay, so purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. So, tayo bilang mga tao, ang siguro resulta na rin ng ating pagbagsak sa kasalanan, naging short-sighted tayo sa mga pangyayari sa buhay natin. Ibig sabihin ng short-sighted, napaka-limited ng ating nakikita sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Hindi natin nakikita yung higher purpose ng Panginoon. Okay? So ito po yung ating pag-uusapan sa araw na to. Sa teksto po nating binasa kanila sa may conclusion, kasi yun po ay kwento ng Israel. Kwento ng Israel na kung saan ay kinut off sila ng Diyos upang tayo na mga hentil ay makapasok doon sa tipan ng Panginoon. At ang sabi ni Apostol Pablo, ginawa yun ng Diyos para pagselosin sila. Kasi mas nilingap ng Diyos na tayo na hindi niya bayan, tayo na mga hentil, nilingap tayo ng Panginoon at pansamantala na ang bayang Israel ay inihiwalay niya. Pero sabi niya, pansamantala lang yun. At darating ang time na ang lahat ng bagay ay i-restore ng Panginoon. And then sa kahuli-hulian ng kanyang talata sa chapter 11 na binasa natin, ito po yung pinakadulo. From Him, through Him, and to Him are all things. To Him be the glory forever. Minsan parang binabasa lang natin siya parang hindi pa natin siya gaanong ma-digest kung ano talagang ibig sabihin niyan o ano talaga yung implikasyon ng talatang iyan sa buhay natin. Okay. So maaaring siguro ang unang-una mong pagkakaintindi dyan, sumasang-ayon ka, ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos at ang lahat ng bagay ay nakamtan natin sa pamamagitan niya at ang lahat ng bagay ay para sa Kanya. Okay, so maaaring sumasang-ayon ka dyan kasi siguro ang naiisip mo yung lahat ng mga pagpapalang dumarating sa buhay natin. Lahat ng good things. Di ba? Pero yung pag sinabing all things, hindi lang limited sa ganon. Okay? Pag sinabing all things, lahat ng bagay na nagaganap sa ibabaw ng daigdig at mga bagay na nagaganap sa buhay natin. Ang ibig sabihin, kasama dyan yung mga digmaan, paggutom, kasama dyan yung lahat ng mga pangit na nagaganap sa ating society, as well as lahat ng bagay na magagandang nangyayari sa buhay natin. Tayo kasi, pag dumadaan tayo sa mga, di ba, pag tayo dumadaan sa mga problema, engross tayo doon sa may mga problemang ating kinasasadlakan. Doon lang tayo nakatingin. Ang nakikita lang natin sa mga panahong iyon, yun lang. O kaya kung yung kailangan mo ng kaligtasan sa area na yon, doon lang tayo nakafocus. Pero mga kapatid, tatandaan po natin, pag tayo ay nasa Panginoon na, dapat makita mo yung higher purpose ng buhay natin. Hindi na tayo ay naiugpong na sa buhay. Tayo ay naiugpong na sa layunin ng Panginoon. Ang buhay natin ay umiikot na doon sa mga tinatawag na predestined plan ng Diyos. At iyon yung mahalagang pag-uusapan natin ngayon. Nang sa ganon, mas maganda kasi tayo mga Kristiyano, actually, sabi nga ng Biblia, we are seated on the heavenly places. Tayo ay nandun tayo sa itaas ng bundok, sa tinatawag na Mount Zion. Ibig sabihin, nandun tayo sa higher place. At bilang nandun tayo sa ganong kalagayan, sa higher place, mag-isip din tayo ng mataas kasi itinaas ka ng Panginoon at mag-isip ka rin ng katulad ng papaano sinet ng Panginoon ang lahat ng bagay. Okay. So, kaya nga sabi nga sa may 1 Corinthians chapter 8 verse 6, yet for us there is one God, the Father, from whom are all things. So, pag-uusapan po natin yung all things na yun, and for whom we exist. Okay. And one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we exist.
Kung susumahin mo yung mga talatang ating nabanggit, kasama yung nabanggit kay Sister Iya sa Colossians chapter 1, ang lahat ng bagay nilikha, walang bagay na nangyayari sa atin na aksidente. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay naiprepare na ng Panginoon, naibalangkas niya na yan. Yung lahat ng panahon, lahat tayo, walang aksidente sa atin. Yung sabihin nga ng Bible na ang buhok natin bilang ng Diyos, yung mga scientists magpahanggang ngayon, di nila mabilang yan, precisely. Di ba? Pero ang Panginoon, bilang niya lahat ng iyan, may purpose. Ultimo yung ibon, hindi siya malalaglag, mamamatay ng outside sa purpose ng Panginoon. So, mahalaga kasi na makita po natin ang mga ganong mga bagay. Okay, bilang mga anak ng Panginoon, dapat ang ating nakikita o yung the way we look sa mundong ito ay hindi katulad ng mga taong patay, sapagkat tayo'y taong may mga buhay na. Amen po ba? Binuhay na tayo ng Panginoon, so therefore, dumadaloy na sa atin yung buhay ng Panginoon, kaya nakikita na rin natin kung ano yung buhay na isinet ng Panginoon. So doon tayo tumingin sa area ng buhay. Sapagkat ang Diyos natin, tatandaan po natin, He is a sovereign and absolute ruler. Hindi po remote ang Diyos natin. Actually, He is very intimate sa lahat sa atin. He is very concerned sa lahat na nangyayari sa balat ng lupa, na even yung mga trivial things na inaakala mo na walang saysay, tulad ng mga insekto, parang anong bang concern mo sa mga insekto? Kung ipapanganak yan o mamamatay yan, anong pakialam natin? Sa atin, trivial yung mga bagay na yon. Pero kay God, lahat ng kanyang nilikha ay mayroong tinatawag na kahalagahan ayon sa kanyang layunin. Nilikha niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang purpose. He created all things, He ordained all things, He governed all things. Tatandaan po natin yan. Siya ay nagpapatakbo ng lahat ng bagay sa mundong ito, whether it is good or bad. Amen? Tandaan po natin yan. Kasi walang bagay, tatandaan po natin, walang bagay na nag-exist sa ibabaw ng daigdig, tulad na lang itong pandemic na ito. Huwag niyong akalain na ito ay outside sa paningin ng Panginoon o outside sa kanyang kapangyarihan. Walang single atom na lumulutang sa space nang hindi sa kapahintulutan ng ating Panginoon. Tatandaan po natin yan. He governed all things. He sustains all things. He ordained all things. Ibig sabihin nag-ordain, siya yung nagtatakda. Kung kailan ka papanganak, ano ang magiging pangalan mo, sino ang mga magiging magulang mo, sino ang magiging asawa mo, ano ang magiging profession mo, lahat ng iyon ay tinakda na ng Diyos from the very beginning. Ang Diyos natin, hindi siya po siya manghuhula. Siya yung nagpe-predestine ng lahat ng bagay. Ang bawat kasaysayan na nagaganap sa ating history ay hindi lingid sa knowledge ng Panginoon. He governs the history of mankind. Amen? Malaking bagay kasi mga kapatid pag naintindihan mo to. So that ikaw, yung buhay mo and the way you raise up your children, nakikita mo si God. Amen? Pag alam mo na siya yung author of everything. Amen? Mahalaga na makita mo siya yung author. May akda ng buhay, may akda ng daigdig, may akda ng lahat ng bagay na nakikita natin sa ibabaw ng daigdig. Yan ang Diyos natin. Siya ang may akda ng simula at siya din ang may akda ng katapusan. Walang power sa ibabaw ng daigdig na outside sa kanyang power. Walang available knowledge or wisdom sa ibabaw ng daigdig na apart from the knowledge na binigay niya lamang sa mga tao. Siya, sa kanya nang galing ang lahat ng bagay. Lahat ng authority na nag-exist sa ibabaw ng daigdig, galing sa kanya.
Authority ng mga politicians natin, authority ng mga judges, authority ng mga parents, authority ng mga teachers, lahat ng known authorities ay inordain ni God. Amen? At ang lahat ng ito galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Mahalaga na maintindihan natin yung konseptong ito upang maging malinaw ang iyong paningin. The way you transact sa mundong ito, yung nangyayari sa buhay mo. Amen. Walang bagay na lingid na nagaganap sa pamilya mo ng outside sa predestination ng Panginoon. Bawat bata na ipinapanganak sa iyong angkan ay nasa predestination ng Diyos. Nasa ordination niya. Siya yung nag-ordain nun. Amen? Malaking bagay kasi ito mga kapatid na maintindihan mo. Kasi ang tao, pag naging short-sighted ka sa purpose ng Panginoon, ang tao nag-grumble siya. Akala niya kasi yung nangyayari na yun, isolated cases lang yun. Parang siya lang yun. Hindi niya nakikita si God na nag-ordain ng lahat ng bagay. So mahalaga ito mga kapatid. Okay. At ang lahat ng ito, He ordained, He governs all things for His eternal purpose. May layunin. Amen? Hindi tayo tulad ng, yung kabuti nga may purpose eh. Tayo, hindi tayo parang kabuti lang na tumubo. Lalo na tayo. Bawat isa sa atin, sinabi nga ng Bible na He named us. Pinangalanan niya tayo. Walang accident kay God. Okay. So, ito yung magandang makita natin mga kapatid. Sa pag pinag-usapan natin yung purposes ng Panginoon, ay maging oriented kayo sa tinatawag na creative purpose na nagwo-work sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa lahat ng nilikha ng Panginoon, meron siyang creative purpose. Bakit niya nilikha ang langgam? Bakit niya nilikha ang bulate? Bakit niya nilikha ang puno? Bakit niya nilikha ang bato? Bakit niya nilikha ang tubig? Lahat, bawat isa ay merong creative purpose. Merong function sa kanyang creation. At tayo ay may ginagampanang napaka-vital na role sa ating mundo sapagkat tayo yung the only creature created in the image and likeness of God. Destined to rule and to govern yung lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon, in-entrust niya sa tao. Ganyang kataas ang calling niya sa atin. Kaya nga, mga kapatid, lagi niyong isipin yon. Si God may creative purpose. Okay. Na sa lahat ng bagay, kung papaano man nagpa-process ang lahat, ang hangin, ang liwanag, ang mga planets, ang lahat, papaano umiinog ang tumatakbo ang daigdig sa bawat araw, nandun si God at siya ay nag-ooperate ng lahat ng bagay. Amen. Kailanman, si God ay hindi naging absent. Sa bawat tagumpay natin, sa bawat pagbagsak natin, sa bawat kagalakan natin, sa bawat kalungkutan, sa panahon man ng kalusugan at sa panahon man ng karamdaman, God is ever present. There was no time na si God ay absent even a second. He is very intimate sa kanyang creation, lalo na sa atin. Amen. So, at dahil nga si God ang nag-ordain ng lahat ng bagay, at ang lahat ng bagay ay may purpose sa Kanya, at siya yung nag-ooperate ng lahat ng bagay na ito ayon sa Kanyang creative purpose, na ang lahat ng bagay, all together, buong universe, ay papunta doon sa may designated purpose niya. Kung ano man yung end na sinet niya para sa Kanyang kalwalatian.
Nakakaintindihan po ba tayo? So lahat ng ginawa niya, from the very beginning, ay papunta sa isang direksyon. Wala kasing accident. Walang nangyayari na separate sa kanyang purpose. Ang history is purposely tumatakbo sa direction na kung paano niya sinet ang history. Amen. Makakita man kayo ng mga digmaan, makakita man kayo ng mga famine, pestilences, lahat ng iyan ay kasama sa grand design ng Panginoon na hindi lang natin maintindihan kung bakit at kung papaano. Pero ang end ng lahat yan ay papunta sa isang purpose sa tinatawag na the appointed end of God ayon sa kanyang creative purpose. Parang di ba? Parang nakakalulang isipin. Amen. Yun ang Diyos natin eh. Yun ang Diyos ng Biblia. Para maintindihan ninyo, ang Biblia kasi ay napakaraming mga examples. Magbibigay lang po ako ng ilan sa inyo sa mga halimbawa. For example, siguro familiar kayo sa buhay ni Jacob. Okay? Si Jacob ay isang taong napakadaming struggles sa buhay. Bagamat malinaw sa kanya ang panawagan ng Diyos, mula pa nung pinanganak siya, sinabi na ng Diyos kung ano ang destiny niya. Ano ang destiny ni Jacob? Kasi kambal sila na pinanganak. Ang unang lumabas siya yung panganay, si Iso. Si Jacob yung bunso, bagamat kambal sila. Pero nung lumabas siya, nakahawak siya sa may sakong ng kuya niya. Kaya nga pinangalanan siyang Jacob na ang ibig sabihin supplanter. Ibig sabihin, he struggles doon sa pagiging panganay. Nag-struggle siya sa primacy. At ganun nga ang kwento ng buhay ni Jacob habang lumalaki siya. Unang-una natin nasaksihan yung kwento niya, silang dalawang kapatid, bagamat ang kinikilalang panganay, ang tagapagmana, kasi sa kanila mahalaga yung birthright. Mahalaga sa kanila nung panahong iyon, hanggang sa atin ngayon, mahalaga yung nagpo-possess ng birthright. Yung pagkapanganay. Okay? Kaso, biologically speaking, si Iso ang tagapagmana ng birthright na yon. Pero si Jacob, silos siya na makamtan yung birthright. Bagamat ipinangako na ng Diyos sa kanya na yung older ay magsiserve sa younger. Amen. So, alam ni Jacob yon at naituturo yung mga magulang niya sa kanya. Okay? Kaya lang kita mo si Jacob. Si Jacob kasi masyadong mapamaraan. Parang tayo rin. Maparaan tayo. Maabilidad tayo. Para ring di ba? Parang si Sarah, mapamaraan. Bagamat alam na nila yung pangako ng Diyos na gagawin niyang isa silang malaking bansa. Amen? Kahit na si Abraham ay matandang-matanda na at si Sarah ay baog, medyo alam niyo ba kasi diyan tayo may struggle sa tinatawag na pananampalataya o yung paniwalaan mo exactly kung ano yung sinabi ng Diyos. Kasi nga tumitingin tayo sa ating mga kakulangan, tumitingin tayo sa ating mga kahinaan, sa ating mga limitasyon. Kaya minsan nagkakaroon ng conflict, yung pangako ng Diyos, katulad nung si Sarah, matanda na asawa ko, ako, baog ako. Paano matutupad yung pangako ng Diyos na magiging ama ng maraming bansa? Tulungan ko nga. O di ba? Pumapasok yun sa atin, may ganyan tayo. Bagamat sinabi na ng Panginoon, mula sa inyo, lilitaw ang tagapagmana. Kaya lang hindi pa nila nadadigest, hindi pa talaga nila na-realize fully yung pangako ng Diyos. So, ano nangyari sa pamamaraan na inintroduce ni Sarah? Kabiguan. Tama? Inintroduce niya si Hagar, ano ang resulta? Si Ishmael. Ano ang pinaka-consequence? Kapighatian. Nag-suffer siya. Lesson yun eh. Lesson yun na, in the end, sinabi rin naman ni God kay Sarah, mula sa kanya, sabi niya kay Abraham, sa asawa mo lilitaw yung baby. Huwag mong titignan yung limitasyon mo.
kung baog ka man o ano, hindi. Ang future natin ay nakasalig sa sinabi ng Panginoon. Amen. Kaya lang, hindi pa natin nare-realize yung sinasabi ng Diyos. May problema tayo doon, yung paniwalaan mo exactly kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kasi nakatingin tayo sa mga limitations natin sa mundong ito. Minsan naiinip tayo sa kilos ng Panginoon. Tama po ba? Okay. Nangyari rin yan kay Rebecca, kay Isaac. Amen. O, gumawa rin ng paraan Gumawa rin ng paraan si Rebecca, maparaan din Binigyan niya ng balahibo si Jacob kasi para mailipat yung ano. Pero alam niyo ba, kahit na lahat ng pamamaraan ng tao, useless lahat yun. Kasi ang magta-transpire pa rin in the end, yung kanyang creative purpose. Yung appointed end niya, yun ang magaganap, regardless ano man ang ano ng tao. Mahirap lang kasi natin maintindihan yon. Pero makita mo yung habag ng Panginoon, despite ng mga failures natin sa ating pananampalataya, and yet nagpapatuloy pa rin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Diba? O si Jacob, eager siya Minsan nagluluto siya ng beans. Dumating si Iso, galing sa paghahunting sa bundok, pagod na pagod. Gutom na gutom. Akin na niluluto mo. Eto uso si alam niya yung birthright, mahalaga O benta mo sa akin birthright mo. Akala niya, sa ganong paraan, makukuha niya talaga yung birthright. Ang hindi alam ni Jacob, binigay na yung birthright sa kanya from the very beginning, hindi pa siya pinapanganak. Amen. We struggle in life para lang makuha mo yung yung akala mo sa paraan mo kasi makukuha mo yung pangako ng Diyos na hindi mo na-realize, binigay na sa'yo ng Diyos yun. May timing nga lang si God kung kailan yun. Struggle. So ano nangyari? Dahil sa ginawa niya, nagalit tuloy yung kuya niya. Papatayin tuloy siya ng kuya niya. Tumakas ngayon siya doon sa may... Pero makita mo yung sinasabi sa Romans chapter 8:28, that all things work together for good to them that love God and called for His purpose. Dahil tinawag ka ng Panginoon kahit napalpak. Hindi po ba? Tayo ba perfectly nasunod natin ng Panginoon? Sa totoo lang, sandamakmak yung kapalpakan natin. Masyadong maraming mga pamamaraan ng laman. Pamamaraan natin, mga sarili natin, mga diskarte, na in the end, makikita natin, wala rin palang saysay yun. Yung creative purpose pa rin ng Panginoon na masusunod. Kung ano yung sinabi niya from the very beginning, yun pa rin yun. Kahit walang itinulong ang tao, minsan mahirap lang talaga natin maintindihan yun. Na walang merit ang works ng tao. Naalala nyo nung creation, kaya nga ang tao ginawa siya on the 6th day para ipakita sa kanya na wala ka na i-contribute. Tapos na ang lahat ng bagay, even in our regeneration. Pero over and over again, sa mga stories ng itong mga patriarka natin, ay pinakita yung mga struggles for greatness. So ano nangyari? Tumakas si Jacob. Pero habang nasa flight siya, natulog siya sa may better, na naginip siya, ipinakita pa rin ng Panginoon sa kanya yung purpose niya, na nagwo-work ang heaven. Hindi niya pa nga maintindihan kung ano yun And then, nagpatuloy siya doon sa may Haran, hanggang sa nakapag-asawa siya. Struggle siya sa biyenan niya. Makita mo yung pamamaraan ni Jacob, di ba? Yung napalago niya yung mga hayop ng, biyenan niya, napalago niya. Pero akala talaga ni Jacob, buong akala niya, lakas niya. Akala niya talaga, yung pamamaraan niya kasi, yung nagtatalo pa siya nung balat nung akala niya, yun ang pinaglilihian talaga ng Hanggang isang gabi, pinakita ng Diyos sa kanyang panaginip na walang effect yung ginagawa niya. Si God. Kung bakit man nagmumultiply yon, dahil pangako ng Diyos yun. Mahirap lang kasi natin maintindihan talaga, kapatid Amen. Yung sinabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Okay, kayang-kaya natin i-memorize yan. Kayang-kaya natin sabihin. Pero ang tanong, na-realize mo na ba yan talaga sa buhay mo?
Naunawaan mo na ba talaga yan? Na-digest na ba yan ng iyong pagkatao? Kasi ang effect nun, kapatid, magiging payapa ang buhay mo eh. Amen? Pero hanggat hindi nakasettle yung mind mo doon sa sinabi ng Panginoon, you will struggle for life katulad ni Jacob. Akala mo pamamaraan mo. Kaya kita mo hanggang sa pinababalik na siya ng Panginoon sa kanyang bayan. Bumalik ka na doon. Kasi doon na mapupulpil yung purpose ng Panginoon. Bumalik siya, napakayaman niya na. And then nabalitaan niya yung kapatid niya. Sinalubong siya, may kasamang 400 na armies. Naku, nanginig sa takot si Jacob. Pero kita mo yung assurance ng Panginoon na despite na mga ganung mga bagay, ipinakita yung kampo ng Panginoon, tinawag niya ang Mahanaim eh. Andyan yung mga angels sa kakampo, anytime to rescue him. Pero yung, alam mo, yung insecurities natin, yung struggles natin, kaya nga hanggang doon, pati yung angel nakipag-struggle siya eh. It is the picture of struggle. Pero ang kagandahan naman kay Jacob, hindi ako bibitiw hanggang di mo ako pinagpapala. Yun naman ang talagang maganda. Yung kanyang talagang desire na makamtan yung blessing, yung kanyang pagiging seryoso na makamtan niya yung blessing. Right from the very beginning, yung kasi talaga eh. Pero ang hindi na unawaan ni Jacob, si God ang nagbigay sa kanya ng desire na yon. Kasi siya talaga ay destined na maging panganay. Amen. O in the end, yung kinakatakutan niyang kapatid, niyakap pa siya, nag-iyakan pa sila. O di ba? Tignan niyo yung kwento ng buhay natin. Mag-reflect kayo. Hindi ba ganun din? Ang dami nating struggles. We struggles against our unbelief. Kung paano ba yung fulfillment ng sinabi ni God sa atin, struggle tayo doon eh. Kaya tuloy tayo, wala tayo minsan kapayapaan kasi we put everything into our hands. Nakalimutan natin na si God, all things through Him and for Him are all things. Kasama tayo yung mga kwento natin. Hindi lang natin maintindihan yun. Lahat na nangyayari sa atin, kasaganaan, kahirapan, karunungan, kamangmangan, sakit, karamdaman, kaligayahan o kalungkutan, tagumpay man o kabiguan, all things ay may creative purpose, hindi lang natin kasi maintindihan. Amen. Kaya nga sinabi doon kanina, to Him be the glory forever and ever. Ang lahat kasi was designed by God. He ordained all things for His glory. Ang end ng kwento ni Jacob is for the glory of God. Amen. Bahagi lang ng kwento si Jacob. Another na pinag-aralan natin last week, si Tamar. Nakita nyo, isang babaeng desperada. Desperada na magkaroon ng anak. Amen. Ganon din ang kwento, paraan ng tao. Alam mo, kung hindi lang talaga kinahabagan tayo ng Panginoon, wala na tayo eh. Yung pamamaraan natin talaga minsan, nasasadlak tayo sa mga mas lumulubog tayo sa ating kinatutungtungan dahil sa ating mga pamamaraan. But in the end, yung purpose pa rin ng Diyos ang magpe-prevail. Katulad sa kwento ni Tamar. Amen? Si Judah, ganun din, parelax-relax na Kristiyano, na kung saan isa siya sa mga hinirang ng Panginoon na maging patriarka. Regardless ng mga behavior nila, regardless ng kailang mga karakter, mga evil yan mga anak ni Jacob. Evil yan Pinagmalupitan nga nila yung kapatid nila, binenta pa nila sa, wala silang mga puso. Amen? And yet, despite ng lahat ng pangyayaring iyon, yung purpose pa rin, yung kanyang creative purpose, lahat pa rin ng bagay papunta doon sa end na kung ano yung ina-point niya, dinesignate niya. Doon ang punta ng history. Pero kung ikaw ay nandun ka noong panahong iyon, nakatingin ka lang doon sa buhay mo lang. Yung mga nangyayari lang sa buhay mo, yun lang yung nakikita natin. Pero hindi ba maganda, mga kapatid, na yamang tayo ay nasa Panginoon at naturuan na tayo. After all these stories na written in the Bible for our instructions, our guide, matuto na tayo na tumingin sa ating Diyos mula ngayon.
sa kanyang inordain. Amen? Another story, yung kahanga-hangang pananampalataya ni Ruth. Isang Moabita na talagang, kung titignan mo, kung material things lang ang after niya, bumalik na sana siya, sumama na sana siya sa kanyang hipag na si Orpa Pero hindi, sumama siya sa biyenan niya, kahit alam niyang wala siyang aasahan na sa biyenan niya, kasi yung biyenan niya, naibenta na yung property niya doon sa sa land ng Israel. Naibenta niya na Maghihintay pa siya, taking na lang pag-asa, yung merong redeemer, kinsman's redeemer, or yung merong jubilee. Yun na lang yung kanya. Kaso kung matagal pa, matanda na rin si Naomi. Baka niya naabutin yun? Alatsamba na magkaroon na lang ng kinsman's redeemer, pero yun pala, sa plano ng Panginoon, meron pala talaga nakaabang na kinsman's redeemer Napag-aralan natin last week yan. Nakaabang na lahat. Bago pa tayo magpunta kay God, nakaset na ang lahat ng bagay at nakita natin yun. Di ba? Si Ruth talagang binigyan ni God ng kakaibang pananampalataya. Yung kanyang determinasyon na ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos, ang tao mo magiging tao ko, saan ka mamatay, doon ako mamatay. Di ba? Pero galing lang ba kay Ruth yun? Hindi. Galing din kay God yun. Lahat ng meron tayo ay gift of God. Amen. So pumunta sila doon, bumalik sila, pinaghanap buhayan niya yung kanyang biyena dahil alam niya matanda na yung biyena niya, wala na rin ari-arian, para na lang silang squatter doon sa kanilang sariling lupain. Pero kita mo ang plano ng Panginoon, dinirect sila, si God din ang nag-direct sa kanila na doon sila manguha ng mga harvest doon sa field ni Boaz. At nakita natin yung kwento. Kahanga-hanga. Amen po ba? Kahanga-hanga. Kung ilalagay lang natin yung ating sarili doon sa kanyang tinatawag na creative purpose, meron tayong rest. Kaya nga, tama yung sabi nga, di ba, sa may Romans chapter 8 na binasa natin kanina. And we know all things work together for good. Work together for good. To them that love God and called for His purpose. Amen. Nag-work pa rin. I-contemplate nyo mga kapatid ang verse na to sa pangyayari sa buhay natin. Kung paano tayong inalalaya ng Panginoon sa nagtaang mga panahon. Kung gaano siya naging merciful sa atin, na hindi niya tayo pinatulan sa ating mga kahinaan, kamangmangan, sa ating mga rebellion. Bagkus talagang winork out ng Diyos yung kanyang purpose hanggang sa maihatid ka sa designated destination na nais niya. Kaya nga tayo magkakasakasama ngayon Si God yun Amen? Si God na nag-ordain ng lahat ng bagay, kapatid. Kung papaano sa may pamilya, hindi ka namili kung sino ang kapatid mo, at hindi ka rin namili kung sino magulang mo, hindi ka rin namili kung anong salita, lengguwahe mo, o anong bansa kipapanganak. Si God ang nag-decide ng lahat, pati kulay mo. Pati yung facial feature mo, si God. Pati height mo, si God. Yung color ng hair mo, si God ang nag-decide ng lahat. Amen. Kaya nga mga kapatid, God's purposes, tatandaan po natin to. God's purposes involve, kasama doon yung preservation. Yan. Yun yung maganda na maintindihan natin. Kasi kung hindi tayo ipipreserve ni God, ay wala na tayo. Amen. Nung dumaan tayo sa may furnace of fire, ay natupok na tayo. Kaya nga yung Shadrach, Meshach at Abednego, picture yun ng preservation ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. Ganon din tayo, wala man tayo sa pugon, pero tayo ay pinipreserve ng Panginoon hanggang sa ma-fulfill lahat ng kanyang pangako sa buhay natin. Kasi ang lahat ng iyon ay nakagir sa kanyang eternal purpose. Amen. God's purpose involved the preservation of all things in terms of His divine plan. Wonderful. Amen. Nakita natin, yung mga apostles, paano sila na-preserve ng Panginoon? Si Peter, na-preserve siya ng Panginoon. Sinabi nga ni
Jesus Christ yan kay Peter, Peter, hinihiling ni Satan na legleging ka. Huwag kang mag-alala, pinag-pray na kita. Amen. Preservation yun eh. Preservation yun. Alam niyo ba, over and over again, sa may Bible makikita niyo yung papaano tayo pinipreserve ng Panginoon. Kaya buhay pa tayo hanggang ngayon eh. Buhay pa tayo. Kaya minsan tayo, lalo na pag tayo may karamdaman, ang dami natin takot. Ang dami natin takot sa puso natin na, pero alam niyo ba mga kapatid, kaya tayo tinuruan ng Diyos ang pananampalataya eh. Yung pananampalataya na yon, ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na makita mo yung si God na mas above sa iyong karamdaman. Yung Diyos na lumikha ng iyong katawan, yung Diyos na may kapangyarihan sa bawat atom ng iyong katawan. Yun yung pananampalatayang ibinigay niya sa atin. So that we may have rest. Amen. Amen po ba? God is ever present in every event. Tatandaan po natin yan. And all things are under His sovereign rule. Nakita natin 3 example kanina. Lahat yun, exactly. Na-preserve silang lahat. Exactly. Papunta sa grand design ng Diyos. Walang mistake. Walang mistake. Precise ang lahat ng plano ng Diyos. God's sovereign grace commands and directs man in His appointed and ordained way. Kaya ngayon, maaalala niyo yung sinabi sa may Proverbs, ang tao daw ang nagpaplano ng kanyang mga lakad, pero si God ang nagdadirect ng kanyang path. Yun kasi yun. Yan kasi yun. Amen. Naitakda na kasi, kaya ngayon alam niyo yung doctrine ng predestination, that is a very important doctrine. Kasi para makita mo na kung paano si God ay nag-rule sa buhay natin. Man, tatandaan nyo to, cannot get off the track. Alam nyo yung train, di ba yung train merong relays? Pag nawala yung train, yung relays, madederail yung train. Tayo, para tayo nilagyan ni God ng rail na hindi ka mawawala doon. Ang galing. Amen. Man cannot get off the track permanently when he is truly a member of Christ. He is an habitable and commanding direction which purpose and meaning of to his life to the world. Ito, maganda to. He moves in a world of total meaning in which God makes all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Without this perseverance, neither life nor history would have direction or meaning. With it, they fulfill God's glorious future. Ang ganda, hindi po ba? Pinufulfill niya yung glorious purpose ng Panginoon. Ibig sabihin, yung end ng lahat ng ito, glorious. Kahit na tayo, dumarating tayo sa mga kabiguan natin, karamdaman, digmaan, pestilence, kamatayan, walang sayang kay God. Kung titignan yung buong record ng kasaysayan sa may Bible, walang sayang kay God. Lahat papunta sa kanyang glorious end. At ang good news sa atin ng mga hinirang ng Panginoon, kabilang tayo, ikaw kapatid, kabilang tayong lahat sa tinatawag na a world full of meaning. May meaning ang buhay natin because of Him who called us. Amen? May kabuluhan, may katuturan yung buhay natin. Hindi ka kabuti na bigla lang sumulpot ng kumidlat. Amen. Kaya nagkaroon ng kahulugan ang meaning natin, nagkaroon ng worth ang buhay natin nung nasumpungan natin ang Panginoon sa habag niya. Si Job, di ba?
Grabe ang struggle ni Job. Pero in the end, he realized. Puro pagmamaktul din si Job noon. Akala niya, yung kanyang pagiging righteous ay may bearing. Ipinakita ng Diyos, wala yon. Si God ang reason ng ating existence, through whom we exist. Amen. Yes, malaking bahagi yung tayo lumalakad sa katuwiran ng Panginoon, pero hindi iyon ang basihan. Ang basihan ay yung ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga in the end, na-realize ni Job, sabi niya, then Job answered the Lord after nung lahat ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, lumitaw ang kamangmanga ni Job. Akala niya pagkatalino niya na. Gusto niya makipag-contest kay God. Sabi niya, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. No, na-realize niya na, walang isa man, single na purpose ng Panginoon ang matutwart. Magaganap ang lahat exactly kung ano yung inordain ng Diyos. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore, I have uttered what I did not understand. Hindi ba ganyan din tayo? Madalas na salita tayo ng salita, hindi pala natin naiintindihan. Mangmang pala tayo. Akala natin ang gagaling na natin. Tama po ba yon? Kaya sabi niya, things too wonderful for me, which I did not know. Kaya lulang-lula si Job nung na-realize niya lahat ng bagay. Akala niya, pinagmamalupitan siya ng Diyos, ang ganda pala ng plano ng Panginoong Diyos. Actually, inoperahan siya ng Diyos Actually, nung time na yun, sinave siya ni God sa kanyang self-righteousness. Nakita niya yung kahabagan ng Diyos na ang lahat ng bagay, lahat ng nilikha ng Panginoon ay may creative purpose. At ang existence natin nasa kamay lang ng Panginoon, yung ating kalusugan, yung ating buhay, yung ating prosperity, lahat ng iyon. Na-realize yun ni Job na lahat ay nasa kamay lang ng Panginoon, habag at biyaya lang ng Diyos. In the end, binalik din ng Diyos ang lahat ng ngayon. Yung realization, mga kapatid, is very important for all of us. Yung totally ma-realize mo yung calling natin, kung sino ang Diyos natin, kung gaano katapat ang kanyang mga salita, at kung sino tayo na mga hinirang niya sa kanyang harapan. Not because of us, but because of Him. Amen. Realization. Very important word. Kaya nga, sabi nga sa Revelation, you are worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. For you created what? All things na pinag-uusapan natin kanina. For what purpose? For your pleasure they exist and they were created. For your glory they exist and they were created. Lahat ng bagay is for the glory of God. All things. Amen. Yung mga naikwento nating mga story kanina, hindi lahat magaganda ang nangyari sa buhay nila. Merong nasa famine, meron yung nasa karamdaman, meron yung halos wala na silang kinabukasan. Iba't ibang kwento. And yet, all things created for the pleasure of God. All things created for His glory. Amen. Kasama tayo doon, kapatid. Kasama yung mga individual na kwento natin. Amen. Kaya nga, sabi nga ng Jeremiah, tignan niyo to mga kapatid ang ganda-ganda ng verse na ito. The word of the Lord came to me, kay Jeremiah. Jeremiah, what do you see? And I said, I see an almond branch. Then the Lord said to me, you have seen well. Maganda nakita mo. For I am watching over my word to perform it. Inaabangan din ng Diyos
Yung fulfillment ng kada salitang sinabi niya. He watched over it. Even yung mga angels, sabik na inabang-abangan nila. Yung lahat ng kaganapan ng ano. Amen. Yung angels na yun, ipinakita yun doon kay Jacob. Nagtatrabaho yung mga angels for the purpose of God. Excited din yung mga angels eh. Excited yung mga angels na tayong mga anak niya, dumating tayo sa full realization ng katotohanan ng mga salita ng Diyos sa buhay natin. Yung totally na makita natin yung grand plan ng Panginoon at magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso at makapagpahinga ka sa Kanyang presensya. Amen. That is the only way na tayo ay makakapasok sa tinatawag na Sabbath rest ng Panginoon. Yan, the realization ni Joseph. Alam naman ninyo yung kwento ni Joseph. Masalimuot, napaka-intricate ng kanyang buhay. Paano ba nag-umpisa ang buhay ni Joseph? Si Joseph na isang ikalabing isang anak ni Jacob. Favorite son ni Jacob. Kasi anak niya doon sa kanyang pinakamamahal na si Rachel na dating baog, hindi magkaanak-anak, and then finally nagkaanak. Dalawa sila ni Benjamin. Ngayon, ginawan siya ng tunic at nainggit yung mga kapatid niya sa kanya kasi may mapanaginipin siya. Anong ginawa ng mga kapatid niya? Dahil sa inggit niya. Kita mo yung anong nagagawa ng inggit. Di ba? Tinangka siyang patayin, binenta, slave. Kita mo tignan niyo yung pain, kung gaano kalaking pain ang dinala sa buhay ni Joseph. Ang bigat nun eh. Binenta ka ng kapatid mo, pinagmalupitan ka, tinangka kang patayin, attempted murder, binenta ka, human trafficking, naging slave ka. Amen? Ginawa na, mga patriarka, pag gumawa nun na. Oh, hindi mo ba isip na, yung mga patriarka ngayon na ating, sila yung mga gumawa ng ganong heinous crime? Kaya nga lahat ng bagay, mga kapatid, habag lang ng Diyos. Kung bakit man tayo nag-exist. Kaya nung sinabi niya, through whom we exist. Regardless ng ating mga tantrums. Amen. Ang daming pinagdaanan ni Joseph. Pero kita mo, nandoon si God eh. Walang single moment sa buhay ni Joseph na si God is absent. Amen po ba? Meron ba? Hindi. Nandoon si God. Pagkalaki-laki ng universe. Biro mo napakain ngayong wonder ni God, ang laki-laki niyang Diyos, ang dami niyang dapat na concern, yung kanyang lahat ang nilikha. Dapat asikasuhin niya yung mga araw, yung mga bituin, yung mga ibang mga creation niya eh. Pero nandoon siya kay Joseph oh. Tama kung ganun ka makapangyarihan ang ating Diyos. Amen. Kaya huwag mong titignan sarili mo na para bang magsiselfie ka lang. Wala na siguro akong silbi, ano lang ako. Isa lang akong dukha, wala akong ano. No. Tumingin ka sa higher purpose. Tumingin ka sa mata ng Panginoon kung paano, sino ba yung Diyos na sinasamba natin? Amen? Nakita niyo si Joseph doon. Sinamahan siya doon sa bahay ni Potiphar. Pinagbintangan siya ng masamang krimen, rape. Pero mo, paratangan ka ng rape na hindi mo naman ginagawa. Nakulong siya. Pero makita niyo yung direksyon eh. Ngayon, alam na natin yung kwento, pero kung ikaw nandoon ka, hindi mo alam yung kwento, yung detalye. Dumadaan ka doon sa mga, para kang dumadaan sa tomb, sa libingan. Para kang dumadaan sa graveyard, upang mag-resurrect ka. Si Joseph nakita na sarili niya. Second hand na siya ng Pharaoh. The most powerful man on Egypt. Pero lahat yun kinakailangan sangkap. Sino nag-ordain nun? Si God. All things are ordained by God. All things are governed by God. Kailangan sangkap. Kaya nga tayo mga kapatid, pag dumadaan tayo sa mga ordeal ng buhay, ingatan mo ang bibig mo, huwag kang magkakasala. Amen. Hindi remote si God. Actually, nandoon siya sa tabi mo. He is watching you.
He is watching every word, yung fulfillment ng kanyang word sa buhay natin. Amen. Kaya nga, nung namatay na yung tatay nila, di nakabalik na sila, no? Alam niyo naman yung kwento ni Joseph, talagang grabing drama yun, nakakaiyak yan. Kahit na magpahanggang ngayon, basahin mo yung kwento, maiiyak ka eh. And then finally, nagpakilala na siya yun. Ako yung kapatid ninyo na pinagmalupitan ninyo. Ngayon, ruler na ako. Lahat nag-bow down sa kanya. Nakita niya yung panaginip niya, totoo eh. Magbabow down sa kanya. Nagkatotoo lahat. O nakita niyo? In a very mysterious way, kung ano yung inordain ni God, doon talaga pupunta eh. Kahit hindi maniwala yung mga tao sa paligid mo. Eh sinabi ni God, ganun mangyayari. Magbabow down lahat sa'yo, pati tatay at nanay mo. Pati yung sun and moon, lahat ng mga bituin, di ba? Nandiwala ba yung mga kamag-anak niya noon? Hindi. O sa atin minsan, merong hindi naniniwala, di ba, sa sinasabi mo? It doesn't matter. Si Joseph, di rin siya pinaniwalaan eh. Akala niyo ba, porke hindi naniniwala sila sa mga sinasabi mo, mawawala na ng saysay yung sinasabi mo? Hindi. Matutupad yung sinabi ng Panginoon. Regardless whether they believe it or not. What comes out from the mouth of God ay siya yung magta-transpire. Amen. Then, dumating yung time, nandun na sila sa Egypt, buong angkan niya, and then, nung namatay na si Jacob, natakot ngayon yung mga kapatid niya. Nagpagawa pa sila ng sulat sa tatay niya habang nabubuhay pa. Tay, sulat mo naman, ganito, sabihin mo na, yung mga kapatid mo, ganito, pagmulupitan ka, nawa, patawarin mo na sila. Sinabi pa ng gano'n, pinadaan pa yung sa sulat ng tatay nila. Sa laki ng takot nila kasi makapangyarihan na si Jacob si Joseph. Naiyak si Joseph nung nabasa niya yun. Sabi niya, Joseph wept when they spoke to him. His brother also came and fell down before him and said, Behold, we are your servants, sabi ng but Joseph said to them, Do not fear, for I am in the place of God. Ako ba'y Diyos? Para hindi ko kayo patawarin. Kahit na evil yung ginawa ninyo. And then sabi niya, As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Wow. Grabe, no? Grabe. Kahit na ang sama na ng intention ng ginawa ng mga tao, kahit na siniraan ka, ginawa ka ng evil, and yet, lahat ng iyon, ginawa na i-transform ni God na maging good. Amen. That is our God. Wonderful God. Beautiful God. Nakita niya, kaya na-realize, kaya nga importante yung realization Na-realize ni Joseph na, kaya pala ako nilagay ni God sa position na ito para masave yung aking kababayan. Nakita niya yung higher purpose. Kasi kung titingin ka sa mga pains mo, what will happen to you? Kakainin ka niyan. Pero kung titingin ka doon sa higher purpose ng Panginoon, titingnan mo yung mata mo, and then you will realize yung greater purpose for the salvation of His family. Grabe. But God meant it for good to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Sa inyo na hindi nyo pa naintindihan itong kwento ni Joseph, basahin nyo. Kagandang kwento niyan. Tataludin niya yung mga teleserye ng mga showbiz natin. Kung gusto nyo ng iyakan rin lang, basahin nyo yan. Di ba, mahilig tayo sa mga iyakan ng mga palabas? Basahin nyo yan. May iyak talaga kayo dyan. Kaya nga, ano ang advantage, kapatid? Ano ang advantage na alam mo yung si God? Kung nakikilala mo si God, kung paano siya nag-act, na siya yung sovereign ruler over everything, na hawak niyang lahat ng bagay, na ang lahat ay nangyayari sa kanyang predestined plan, what will happen to you? Ano ang effect nito sa iyo bilang isang manampalataya? Sinabi yan kay Daniel But the people who know their God shall be strong. Amen? Sa mga panahon ng mga krisis ng buhay, they will become strong and carry out great exploits.
Amen? Alam niyo ba yung exploits? Alam niyo parang sa digmaan, nakipagdigmaan ka, na nagumpay ka, ang dami mo nahuhuwi na mga plunder, mga booty. Ganun ang mangyayari sa Kristiyano na kilala niya ang Diyos. Paano nag-ooperate ang Diyos sa kanyang predestined plan. Ang tao sa mundo, they have no knowledge of God. Amen? Wala silang knowledge. Pero ang Kristiyano, alam niya, all things work together. Kasama natin ang Panginoon. Kaya nga sinasabi sa may Bible, ang mata niya nasa atin eh. Not because of us, but because of Him who ordained all things. Another verse. And to those who know your name, will put their trust in you. Amen. Yun maganda eh. Kaya magandang kilalanin mo ang Diyos mo eh. Kasi ilalagay mo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Alam mo yung nakasandal ka sa upuan, alam mo hindi ka matutumba pag sumandal ka sa upuan, di ba? Dahil alam mo may sandalan ka. Ganun ang mangyayari pag kilala mo ang Panginoon. Alam mo may sinasandalan ka. Alam mo hindi ka mapapahiya. Amen. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. Kailanman hindi niya tayo pahabayaan. Amen. Tatandaan natin, God is the source of all life, purpose, meaning, and function. Of Him and through Him and to Him are all things. Whether then you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Yan ang ating gagawin. Kung ang ulam mo tuyo, give glory to God. Kung ang ulam mo lechon, give glory to God. Kung malusog ka, give glory to God. Kung may karamdaman ka, give glory to God. Kung may pera ka, give glory to God. Kung wala kang pera, give glory to God. Amen. Yun ang buong buhay natin. To glorify Him. In every circumstances of life. Natanggal ka man sa trabaho, glorify mo siya. Na-break ka ng boyfriend mo, glorify mo siya. Nawala cellphone mo, i-glorify mo siya. Amen. Yun ang buong buhay natin. That's the meaning of our life. At kung ano may nawala sa iyo, ibabalik din ng Panginoong Diyos yan. Nakita niyo kay Job. Amen. Naalala niyo ito, dito tayo magwawakas sa kwento ng, nakita niyo naman ng Israel. Amen. Dumating yung time na, nung una kasi, nung sila ay slave ng Egypt, kinumand ng Panginoon, kita niyo yung higher purpose ng Diyos ha? Okay. Kung ikaw lalagay ka noong ikaw ay, ang Israel ay slave ng Egypt, sinabi ng Panginoon, pinagpauna na sa Kanya, bago kayo lalabas, bibigyan ko kayo ng favor sa mata ng mga Egyptians. Hingiin nyo lahat ng articles of gold, silver, mga magagandang clothing, lahat ng gusto ninyo, kunin ninyo, hingiin nyo, ibibigay nila sa kanila. Kita mo si God, biro mo yung miracle working God. Nag-work sa lahat ng bagay. Alam nyo ba mga kapatid, mga Kristiyano, makinig kayo na maigi, si God ay nagbibigay ng favor sa mga tao sa paligid nyo. Amen. Minsan, kung may concordance kayo, hanapin nyo yung salitang favor. Tignan nyo lahat kung paano ina-apply yun. Si God ay nagbibigay lagi ng favor sa mga tao sa paligid. Amen. Okay. So, pero, dito ang tuwa yung Israel, ang dami ng kayamanan. Bilyonaryo sila nung lumabas sila sa Egypt eh. Bawat isa sa kanila bilyonaryo. Ang dami, lahat ng iningi nilang ang yaman ng Egypt. Biglang hirap ang Egypt kasi makaalis lang sila eh. Binigay nila lahat ng treasures nila. Pero kay God, yung higher purpose ng Panginoon, in the end pala, i-require para silang mag-donate sa kanyang tabernacle. Amen? Pero nung prior to that, kita mo ang tao, pag hindi mo nakita yung creative purpose ng Panginoon, pag hindi mo alam kung saan gagamitin yung ibinigay na blessing sa iyo ng Panginoon, what will be the consequence pag hindi mo alam? Di ba nung una, prior na nagpahingi si God ng contribution sa tabernacle? Di ba nung umakyat si Moses sa may Mount Sinai, 40 days and 40 nights, ano nangyari? Nainip sila. Sinabi, sige, akin na yung mga ginto ninyo, yung mga dami lang ginto, bigayan, nakagawa siya ng guyang ginto. Sinamba nila yung guyang ginto nila. Ganyan ang mundo kasi they don't know the purpose of God. Sasambahin nila yung kanilang mga treasures.
Pero kayo mga kapatid, iba na eh. Nagpakilala na ang Diyos sa inyo, kaya alam na ninyo, ngayon nakita na ninyo yung purpose ng Diyos kung bakit kayo binigyan ng mga ari-arian, ay for God's glory pala ito. Para sa kaluwalhatian niya pala ito, kaya nag-uumapaw yung offering nung time nila Moses. Si Moses na nga ang tama na, ang dami na. Amen. Bakit? Kasi nakita nila yung higher purpose. Na-realize nila yun eh. Kaya pala tayo binigyan ni God ng ganong sandamakmak na kayamanan. Siguro lahat ng bahay na pinuntahan, akin na yung ganito mo, yung mga barang ginto mo, akin na. Hiningi nila lahat, binigay naman sa kanila. Yun nga lang yung sa may guyang ginto, hikaw lang yun eh. Akin na lahat ng hikaw ninyo. Hikaw lang ha. Nakabuo sila ng ilang toneladang guyang ginto. Isipin nyo yun. Amen. Amen po ba? Amen. Higher purpose. Tumingin tayo doon. Ano man yung meron sa atin? Tingnan yung buhay ninyo. Lahat galing sa Kanya eh. Meron bang hindi galing sa Diyos? Pati hininga natin, pamilya natin, kapayapaan natin, lahat ng meron tayo tatangkilik, galing sa Kanya eh. At nakamtan natin yon through Him kasi binigyan tayo ni God ng favor. And then for Him. Yun yung the most beautiful For His glory pala. Amen. Kaya pala ako may ganitong talent for His glory. Amen. Kaya pala, kunyari, ilagay natin sa mga kadalagahan natin. Kaya pala may angking kang ganda, hindi para yan para sa mga para kay God pala, para i-glorify mo si God. Hindi mo siya i-dishonor dyan sa kagandahan mo, kung hindi para sa glory ng Panginoon. Amen. Lahat kasi, tinanggap natin mula sa Kanya for His glory. O yung mga talent natin, yung mga skills natin, yung mga trainings natin, saan galing yan? Kay God yan eh. Amen? For His glory. Di ba ang sarap na tignan natin ng ganon? Otherwise, mga kapatid, kung hindi nyo ilalagay ang inyong sarili sa ganitong perspektiba, magpapaikot-ikot pa rin kayo sa mundong ito. Walang direksyon. Pero ito, mga kapatid, ang linaw na nito. Amen? Malinaw na direksyon ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, tatandaan natin, ano man mangyari, bumaliktad man ang daigdig, magkaroon man ng digmaan, o ano pa man mga mangyari sa God's purpose will stand. Tandaan po natin yan. Wala makapagtatwart sa purpose ng Panginoon, sabi ni Job. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, from ancient time, things not yet done. Naideclare ni God tapos na eh. Amen? Naideclare niya na. My counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. I have spoken, and I will bring it to pass. I have purposed, and I will do it. Kung maintindihan natin ito, ang ganda niyan, kapatid. Another verse. The Lord of hosts has sworn, as I have planned, as I have purposed, as I have planned, so shall it be. And as I have purposed, so shall it stand. For the Lord of hosts has purpose, and who will annul it? Not even Satan. Kayang gawin yun. No power on earth or in the known universe ang makapag-annul ng mga binalangkas ng Panginoon. His hand is stretched out, and who will turn it back? Kaya nga sinabi nga sa Ecclesiastes anumang bagay ang binaluktot ng Panginoon, ay walang makapagtutuwid nun, except si God lang. Amen? Kaya nga ang ganda, pag kilala mo ang Panginoon, papaano siya sinet ang lahat ng bagay. Ang laking kaginhawaan para sa atin. Our lives have meaning only in terms of Him and His purpose for us. If we forsake Him and His purpose for us, we forsake the sanity of life with meaning. Amen. Even in spite of ourselves and our shortcomings, huwag niyo pong tignan niyo yung mga shortcomings ninyo, and that God works concurrently in us that determined
the glorious end. Okay, so purihin ang Panginoon, and I pray na naintindihan natin itong lahat. Bago po tayo manalangin, tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, and then we pray. Amen. Isaiah 55 verse 8 to 11, sabay-sabay po tayo. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Tayo po'y manalangin. Ama, kahanga-hanga kang Diyos. Ang iyong mga salita ay nagbibigay, O Lord, ng kalayaan sa aming lahat, kapayapaan at kapanatagan. Sapagkat, O Lord, kumaunawaan lamang namin na ang Diyos na humirang sa amin ay Diyos na nagtatakda ng lahat ng bagay, at ang lahat ng bagay na tinatakda mo ay talagang pinufulfill mo, Panginoon, at walang sino man na makapagtatwart doon. Lahat ay magaganap sa panahon na itinakda mo. Kaya nga ang mga katotohanan ito, Panginoong Diyos, ay nagdudulot sa amin ng pagkaunawa at kapahingaan sa aming pagal na puso. Sapagkat sa mundong ito, we have so many struggles in life because of our doubts and unbelief. Lord, teach us, O God, na matuto kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan sa bawat salitang namutawi sa iyong mga labi, para rin sa amin, sa aming kalayaan at kapayapaan ng aming pag-iisip. Ama, thank you, O Lord, sa iyong mga katotohanan na despite ng aming maraming failures, ang purpose mo pa rin ang nanatiling nakatayo, Panginoong Diyos. At dahil, O Lord, kami ay hinirang mo, regardless ng aming mga failures, na naig pa rin, Panginoon, ang iyong habag. Kinahabagan mo kami, alang-alang sa iyong dakilang layunin, alang-alang sa kabanalan ng iyong banal na pangalan. Nagpapatuloy pa rin kami magpahanggang ngayon. Kaya nga, dahil sa katotohanan ito, ay mayroong pag-asa ang aming mga anak at mga henerasyong darating. Lord, thank you, for we have a God so wonderful, majesty, awesome God. Lord, meron kaming Diyos na napaka-compassionate, faithful sa kanyang mga salita. At Lord, grabe ang pangunawang iniukol mo sa amin, sa aming mga kahinaan. Ito ang aming Diyos na sinasamba, ang aming Diyos na pinanaligan. Salamat sa lahat ng purposes mo sa aming buhay. May our soul rest in you forever and ever. In Jesus' name, amen.